Ayan. Wait lang. Okay. Patingin na mag nakalimutan natin mag-record. Okay. Maka 11 slides pa lang naman tayo. So anyway, ulit. Ulitin natin dun sa hanggang siguro sa metabolic disease. Wait lang Kawawa naman kasi yung mga may exam. So dito, for gene expression, okay, or paano nagma-manifest yung gene, so gumagawa siya ng protein. So, protein or enzymes, so yun yung mga product ng gene natin. So, from your gene, so your DNA, so it will have RNA to protein. So, through the process of transcription and translation. And during that process, even the DNA replication, nagkakaroon ng mga errors na nagkakos ng metabolic diseases. So recall, we have metabolic pathways. So meron tayong dalawang klase, the catabolic and anabolic pathway na kung saan series of reaction yung nangyayari, having your starting molecule, for example, this one, merong enzyme dyan na naghihintay to catalyze that molecule to produce another product. And it so happened that there are errors that can actually cause disruption in this process, in this metabolic process. Okay, na kung saan yung molecule mo, okay, so kapag hindi siya present, okay, walang enzyme dyan, okay, na nagawa yung cell mo, so hindi niya makakatalyze yung A, yung molecule A, so hindi siya makakapag-produce ng another product. And the accumulation of some of these molecules can actually cause disorder. Okay? So example niyan, pwedeng lack of enzyme or mutation of that particular gene to produce a non-functional enzyme. Okay? So example of these metabolic diseases are Tay-Sachs, PKU, albinism. So ito, pwede to actually doon sa inyong final requirement. So dun sa final requirement niyo, you have to choose a particular metabolic disorder or disease that you have to analyze. So you have to learn kung paano siya nangyayari, paano siya na-accumulate, paano siya nakukuha ng isang organism. So ano yung treatment, tapos ano yung mga insights ninyo. So meron na doon yung instruction on how are you going to do your a final requirement and even the rubrics. Meron ng matrix nun kung paano ko kayo score. So make sure lang na uploaded yung file. At the same time,
ang tawag dito, magsabit kayo on time. Kasi parang hindi siya pwedeng hindi na kayo makakapagsabit pag late kayo dun sa Google Classroom. Kasi meron akong kinlik dun na parang siguro nag-update sila. Okay? So, yan. So, ito yung isang study, okay, na kung saan nalaman nila na yung isang particular gene is actually responsible for the creation or synthesis of a particular enzyme, which is the foundation of the metabolic diseases that now we know. So, napag-aaralan natin ngayon kung ano yung mga metabolic disease, ano nagko-cause sa kanila, okay? Because of the principle ng central dogma. So, merong involved na gene. Okay? So, of course, this one is hypothesis. Through experimentation, ang alam na natin ngayon, hindi lang isang gene yung responsible for an enzyme. Kasi pwedeng yung isang gene mag-produce siya ng maraming type of enzyme. Depende doon sa kanyang role. Okay? So, meron tayong tinatawag na alternative splicing. So, mamaya makikita niyo yon. So, one gene can actually produce different enzymes. And also, yung isang tawag dito, meron din mga diseases na kung saan multiple genes yung involved, hindi lang isa. So, pwedeng tatlo or more than that yung genes involved to have that particular disorder. Okay? So, ito yung kanilang experiment. So, inulit lang natin kasi recorded to. Okay? So, ito yung process ng protein synthesis from your gene to protein. So, you have your transcription na nangyayari sa nucleus. Then, cytoplasm naman yung translation. So, pag-aaralan natin ngayon yung process nun. So, transcription, so you have your DNA as your nucleic acid to be transcribed to have your RNA. Okay? So, si RNA ay single-stranded nucleic acid. Okay? So, dalawa kasi yung nucleic acid natin sa DNA and RNA. So, si RNA single-stranded siya. Okay, ayan. Ito si DNA, ito si RNA. So, same sila. Meron silang nucleotide bases. Ribose sugar. Okay, parehas silang ribose sugar. So, ibig sabihin, pentose, 5 yung kanilang sugar. Okay, yung isa nga lang ay deoxy. Wala yung isang oxygen niya. Okay, kaya si DNA, deoxy siya. Okay, pero para silang pentose sugar. So, next, nucleotide bases. Okay, so dito meron tayong uracil instead of thymine. So, si uracil ay demethylated version ng thymine. Okay? So, kaya sa base pairing, ang partner ni adenine, kung meron kang adenine sa 5' to 3' mo, yung template strand mo ng DNA, so uracil na siya pagdating sa mRNA. Okay? So, same lang kung G, C, or C to G. Okay? Single-stranded. Okay? Wala siyang partner. Okay? Si DNA mas stable siya kasi double-stranded siya. Si RNA ay reactive. Okay? Kasi single-stranded siya. Medyo reactive siya kasi nga open yung kanyang mga nucleotides to pair with another molecules, okay, or enzymes or whatever na in contact niya. Okay? Kaya medyo maselan yung pag-handle sa RNA. Lalo na kung halimbawa mag-extra kayo sa lab. Okay? So, meron tayong different types of RNA, mRNA, tRNA, RNA, and others. So, dito natin yung major 3 types of enzymes or RNA, sorry. So, we have the RNA. So, recall lang si ribosome. So, meron siyang dalawang subunit. So, the large and small subunit. Pag kinombine yan, so that is the ribosomal complex na kailangan for the protein synthesis or translation. Okay? So, ito, yung bacterial ribosome, medyo iba lang yung kanilang size. Pero actually, parang similar lang sila sa eukaryotic ribosome. Okay? Kasama sila dun sa evidence for endosymbiotic theory. So, some of our antibiotic actually targets ribosomes. Mga bacterial ribosomes kasi nga involved sila sa protein synthesis. Syempre, hindi gagana yung bacterial cell kung wala siyang protein or enzyme. So, yung ibang mga antibiotics natin, particular sila, specific sila to target the bacterial ribosome. Syempre, since halos parehas tayo ng ribosome sa kanila, yung mga eukaryotes, yung specificity ng antibiotic is for the bacterial ribosomes. Okay, so it's disruption ng process ng protein synthesis for bacterial cell.
Okay, next we have the tRNA. So si tRNA, kaya siya transfer RNA, siya yung tagadala ng amino acid na kailangan for the protein synthesis. Okay, so if you have your mRNA, okay, si mRNA meron siyang codon. Okay, yung 3 nucleotide bases. Yung 64, di ba meron tayong total of 64 codons sa ating genetic code. So, combination yun ng AUCG. Okay, yung triplet. Okay? So, si mRNA codon yung kanya, si tRNA naman, kaya alam niya kung anong amino acid yung ilalagay niya or yung susunod on sa protein synthesis, it's because dinidetect niya yung codon and yung dala niya is anticodon. Si tRNA, para siyang clover. Okay? So, meron siyang tatlong leaf. Okay? Clover leaf. Ayan. Dito sa isang clover leaf niya, yung center, okay? Dito niya hawak yung anticodon. Okay? So, halimbawa dito, kung meron siyang anticodon, yung anticodon na yun corresponds dun sa amino acid. Okay? So, codon to anticodon. So, example, if you have your codon na AUG, ano kaya yung anticodon niya? Anyone? Uy, gising pa ba kayo? Hello? Wala na, tulog na ata. 32 kayo, tulog kayong lahat? Ano po yung tanong, ma'am? So if you have your codon sa mRNA nyo na AUG, ano kaya yung anticodon niya? Palagay ninyo. Okay, sabi ni Jessie, ba't di ka nag-recite? O Jessie, ano nga yung anticodon niya? UAC po, ma'am. Okay, bakit UAC? Ano po? Kung sa pairing po. Okay, sa pairing. Okay? So, base pairing din siya. Partner din, complementary. So if you have your codon na AUG, UAC naman yung anticodon. So your tRNA having anticodon of UAC, siya ngayon yung may dala ng methionine. Nagets? Nagets ba? Hello? Okay na? Nagets ba? Kasi kung yung sa codon, AUG. So, dapat di ba methionine siya? So, ang tRNA, yung kanyang anticodon, supposed to have UAC. So, yung UAC na anticodon na nandoon sa tRNA will have methionine na naka-attach dito. So, yun yung amino acid na dala-dala. Okay? So, ganun lang siya. Basta anticodon, base pairing lang din. Okay? So, we also have an enzyme here. So, amino acid tRNA synthetase. So, this one is an enzyme that attaches a specific amino acid using energy from ATP. So, if you have your tRNA dito, halimbawa, nagkataon na ito yung tRNA na merong anticodon na UAC. Okay? So, kailangan, ang hawakan niya dito is the amino acid na methionine. So, si methionine ay ibabind dito sa 3' end ng ating tRNA used by amino acid tRNA synthetase para itong amino acid na to, kung kailangan siya dun sa protein synthesis, siya yung magdadala ng methionine. Okay? So, for your mRNA, so alam nyo na to, ito yung triplet code. So, 3 nucleotide bases corresponds to a particular amino acid. So, we have codon system or the triplet or 3 nucleotide bases for a particular codon or amino acid. So, in transcription, okay, meron kang dalawang DNA strand, di ba? Meron tayong dalawang DNA strand. Double-stranded kasi si DNA. So, pero, during transcription, isa lang yung strand na ginagamit natin. Okay? Which is your 3' to 5'. Okay? So, si 3' to 5' is actually your
template strand. Ayan. Pa-sound pa kung ano. So, meron siyang, hindi siya. Ang tawag sa kanya ay template strand. Siya kasi yung gagamitin to produce your mRNA. Okay? While the other strand is also called as the coding strand. So, sa ibang textbook, pinagbabaliktad nila to. So, yung isa, instead of coding, ang tawag nila non-template. Yung isa naman dito, si template, non-coding because of their names. So, kung ito yung coding, siya yung non-template. Kung ito yung template, siya yung non-coding. Okay? So, huwag kayong malilito doon. Basta template, this is the strand of DNA na ginagamit for RNA synthesis. Okay? Paggawa ng RNA. So, meron din tayong mga enzymes na involved dyan. So, dun sa process, so we have the RNA polymerase. RNA kasi yung gagawin natin, kaya kailangan natin RNA polymerase. So, DNA synthesis, DNA polymerase, kasi DNA yung ipoproduce natin. Okay? So, next, we have 3 types of RNA polymerases. So, the first RNA polymerase 1, only transcribe rRNA genes. So, ito yung gumagawa ng ribosome. Next, we have the RNA polymerase 2. Ito naman yung taga-transcribe ng gene from your DNA, gagawa siya ng mRNA. So, RNA polymerase yung involved dun sa kaninang slide. Okay? So, next, RNA polymerase 3 naman, so transcribe tRNA genes naman. So, yung kailangan na tRNA, siya yung gumagawa or nagtatranscribe. Okay? So, each has specific promoter sequence it recognizes. Next, punta tayo sa gene. Okay? Doon sa DNA natin, okay, meron tayong particular nucleic acid sequences doon, okay, na tinatawag natin as gene. So, sa DNA kasi, di ba, isang mahabang molecule siya, okay, and particular sequences of that, yung mga bases natin, can actually correspond to a particular gene. Kaya ang tawag natin kay gene ay locus or loci kasi it's a particular location sa DNA molecule. Okay? So, meron tayong tinatawag na promoter region. Okay? So, if this one is your DNA sequence, halimbawa, nandito yung gene. Okay? So, meron siyang promoter region. Ito siya. So, dito, magbabind yung transcription factors. Okay? Para hanapin kung nasaan yung gene. Saan siya mag-i-start? So, si transcription factors, enzyme sila, group of enzymes sila na tagahanap ng gene. Or, tagahanap ng gene dun sa DNA. Okay? So, meron tayong tinatawag na Tata box. So, Tata box binding site. So, pag nakita nila to dun sa promoter region, indication yun na, ay, malapit na yung gene. Okay? So, dyan nagbabind si RNA polymerase to start the transcription process. Okay? Kasama niya si transcription factor dyan. So, ito si transcription factor, nakita niya na yung Tata box. So, papasok na dyan si RNA polymerase to start the process of RNA synthesis. So, meron tayong mga genes na meron silang enhancer region. So, upstream, bago pa dito sa promoter. Okay? So, sila yung mga genes na usually in-express lagi ng cell. Okay? Kaya meron silang enhancer region. So, meron mga modification, halimbawa sa biotechnology that they want to express or highly express a particular proteins for a gene. So, naglalagay sila, minomodify nila yung DNA molecule, naglalagay sila ng enhancer region. Okay, so it turns transcription on high. So, meron tayong mga natural enhancers tayo, individually. So, next we have the initiation complex. So, yung mga transcription factors, once na nakita nila yung DNA or yung gene doon sa DNA molecule, so because of the promoter region and the Tata box, kaya mag-start na yung transcription. Okay? So, ito yung RNA polymerase 2. Siya yung kailangan for the RNA synthesis. Okay? And your transcription factors. Ayan, group sila. Group of enzymes sila. Okay? Next is your RNA transcript. So, start na yung transcription. Okay? So, ito yung RNA polymerase.
Okay, katulad lang nung ginawa ninyo doon sa exam kung alam niyo nga yung process. So ayan, if you have your ang tawag dito, 5' to 3', okay? Ito yung mRNA, okay? So pairing lang sila. Siya yung nag-a-add ng mga nucleotides. Okay? Next for your genes, okay, meron tayong tinatawag na mga real gene and junk. Okay? So, exons are those sequences in your gene na ine-express. Okay? Introns naman are those in-between or junk sequences na hindi kailangan for the protein synthesis. Kaya tinatanggal sila. For eukaryotes. Okay? Eukaryotic organisms. So, ito yung mga exons. Okay? Ito yung mga introns in between. Okay? So, meron tayong tinatawag na mRNA editing na kung saan tinatanggal natin lahat ng introns tapos pinagsama-sama natin yung mga exons para makagawa tayo ng matured mRNA. Hindi kasi natin kailangan yung introns. Okay? Pero ma-roll yung mga introns na yan. Okay? Kasama sila sa mRNA splicing. So, doon sa sequences ng ating DNA, once kasi na nagkamali ng pagkakasplice, okay, pwedeng magbago yung protein na ma-produce niya. Okay? So, meron tayong tinatawag na primary transcript or pre-mRNA. Ito yung magkasama pa yung intron at exon pag gumawa ka ng RNA. Okay? Kapag naman nag-undergo na siya ng mRNA splicing or yung tinatawag natin as post-transcriptional processing, okay, tinatanggal na yung mga introns. Wala ka nang makikitang introns, puro exon na lang. Okay? So, after nung process na yon, pwede na nating tawaging matured RNA, yung mRNA, or yung transcript. Okay? So, ito siya. So, usually, halimbawa kung gene yan, yung kompletong transcript mo or yung after ng RNA synthesis mo, so meron kang 10,000 bases. Pero after the mRNA splicing, umaabot na lang siya hanggang 1,000 bases. Okay? So, ganun kadami yung junk ng sequences sa DNA. Okay? So, sila yung nakadiscover ng intron and exon. So, ginamit nila is adenovirus to actually do the experimentation. Okay? Next, we have the reading frame. So, the reading frame, ito yung binabasa nating code kapag magka-translate tayo ng RNA to protein. Okay? Or amino acid. Okay? So, huwag kayong malilito pag sinabi kong protein, amino acid sequences or polypeptide or peptides. So, same lang yun. Okay? Amino acid sequences or proteins. Okay? So, ayan sila. So, this one, yung reading frame, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga amino acids, pagkakasunod-sunod ng nucleotide bases or nung codon for a particular amino acid. Halimbawa, ito, AUG, CGG, CTA, ayan, ito yung reading frame. Okay? So, kapag halimbawa, nagbura ka dyan, natanggal tong G or napalitan, so magbabago na yung reading frame. So, pwede kasing magkaroon tayo ng insertion or deletion. Halimbawa, natanggal to. So, wala na to, wala kami tayo. So, nagbago yung reading frame. Okay? O, halimbawa, nag-insert ka dyan, naglagay ka ng G dito. So, mauusog niyan to. So, iba na yung partner, iba na yung triplet code. Okay? So, that's the reading frame. Ayan. Okay? Ito, nag-stop siya. Okay? Kasi, because of your addition or insertion ng amino acid or ng nucleotides. Okay. So next, we have the RNA splicing enzyme. So sila yung taga-tanggal ng introns, tapos pinagdidikit-dikit nila yung mga exons. Okay? So ang tawag sa kanila ay SNRPs. Okay, kaya meron dito SNRPs. Okay? Or small nuclear RNAs plus your protein. Okay? So group of SNRPs are called spliceosomes. Okay? So they recognize splice sites in the sequence of your RNA. Next, we have the spliceosomes.
meron din tayong another enzymes, okay? So ribozymes. So ribozymes are RNA molecule that function as enzymes. Okay? RNA sila, nucleic acid sila, pero yung function nila same as enzymes. Para silang enzymes. So ribozymes are nucleic acid, enzymes are protein. Okay? Magkaiba yung dalawa. So magkaiba si spliceosome and si ribozymes. So next, we have the alternative splicing. Okay? So sa alternative splicing, ito yung sinasabi ko sa inyo na a particular gene can actually produce multiple gene or multiple proteins or enzymes. Okay? Because of the mRNA splicing or alternative splicing. Okay? So dito, halimbawa, ito yung DNA. Tapos nung gumawa siya ng transcript, iba yung nilabas niyang mRNA. Yung dito, yung green yung tinira. Dito, iniba niya yung tinira niyang exon. Okay? So, introns can actually become exon. Or part of them, pwedeng masama as exon. Okay? Kaya, iba-iba yung proteins natin. Kahit na pare-parehas tayong humans, yung genes natin can actually control what proteins or enzymes should be synthesized. Okay, because of the alternative splice. So dito, a particular gene can produce different enzyme or protein. Okay, because of ang tawag dito, yung pagtitreat ng exon. So next, we have the post-transcriptional processing. So dito, bago ilabas si mRNA, kinakap muna siya. So kasi prone si mRNA to be cut doon sa paglabas niyo doon sa nucleus. So meron kasi tayong mga nuclear pore na medyo strict sila. So nagde-detect sila ng mga since maselan kasi sa nucleus natin, nandun yung genetic material natin. So, yung lumalabas at saka pumapasok, regulated by the nuclear pore. And minsan, merong mga mRNAs doon na nakakat, nahihiwa sila. So, syempre, pag nahiwa yung mRNA, hindi na siya magagamit for protein synthesis. So, that is why kinakap siya bago siya ilabas. Okay? So, yung capping na yon, so meron tayong 5' cap and poly-A tail. Naglalagay ng maraming adenine sa dulo. Okay? So this one makes the mRNA to last longer. Okay? Hindi siya agad masisira. So next, from your gene to protein, so we have the translation process naman. So kung meron ka ng mRNA sa nucleus mo or sa cytoplasm, so yun na yung gagamitin natin for the amino acid sequences para makagawa ng protein. Okay, ito na yung genetic code. Okay? So, halimbawa yung mRNA mo, so you have your RNA na inilabas na sa cytoplasm, tapos yung triplet, ito na yung protein. Okay? Ito na yung protein sequence. Okay. So, meron tayong 20, a total of 20 amino acid, additional yung dalawa, yung ginagamit sa mga prokaryotes, o ginagamit ng mga prokaryotes yun. Okay? So, pero, yung 20 amino acids na yun, yung sequences nila, of course. So, we have 4 nucleotide bases, A, U, G, C, okay? So, total of 64 codons. Pero 20 lang amino acid natin. So, it's because of the wobble effect. So, dun sa wobble effect, so, one amino acid can have multiple codons. Ibig sabihin, halimbawa, tatlong combination ng codon, isang amino acid lang yun. So, that's the wobble effect. And usually, yung dulong letter yung nag-iiba. Okay? So, this one is the translation. Ayan. So, ito yung codon mo. So, corresponds to a particular amino acid. Okay? So, cracking the code, ang nag-conceptualize niyan, si Francis Crick. Okay? Na possible daw na yung ating mga nucleotides ay in triplet system or codon corresponds to amino acid. Then later on, dun sa study ni Niren and Corana, na-identify nila doon na merong specific code for amino acid. Kaya halimbawa, si UUU coded for phenylalanine. Doon sa kanilang study, hanggang sa na-identify nila.
yung lahat ng genetic. So, ayan sila. Okay, ito na yung code. Okay? So, ito yung wobble effect. So, wobble effect usually within the third base. Halimbawa, etong si pro. Okay? Si proline, okay, could be CCU, CCC, CCA, CCG. So, kung napansin ninyo, itong dulo yung napapalitan. Pero, yung first and second letter ay parehas. So, that is the wobble effect. Dun sa wobble effect, redundant siya. Ibig sabihin, itong amino acid na to, pwede siya dito sa tatlong ko. Okay? Next, starting codon, ayan, AUG, then you have your stop codons. Okay? Stop codons do not have a particular amino acid. Stop lang sila. Okay? So, ito, yung matching of codons, okay, to your amino acid. So, if you have your AUG, okay, so you have your UAC sa tRNA mo as the anticodon and ang dala-dala niya ay methionine. Ito yung sinasabi ko kanina. Okay? So, ito naman, CGU. Ano kaya yung anticodon ng CGU? Anyone? Gising pa ba? 10:36 na. Hello? Gising pa ba? Ba't wala na nagre-reply sa akin? Uy, mga be, gising pa ba kayo? Hello? Okay. Sabi ni Harold, GCA daw. GCA. Ayun, GCA. Okay? Next. Yung kayang isa. Harold. Okay, yung isa kaya. Ito. Anong anticodon niya? Okay? Si Kyle, sabi niya, CAU. CAU. Okay, CAU. So, ayun yung anticodon. Kyle. Ano nga? Kyle Malyari. Christian. Malyari. Ayun. Okay. So, gets niyo na? So, si anticodon, si tRNA, ang dala-dala niya is anticodon, kapartner ng codon. So, yung codon, yun yung kailangan na amino acid. Okay? Next is tRNA. Tagal naman. Okay, ito. So, alam niyo na to, yung sa complementary DNA. So, if you have your 5' to 3', so you have your 3' to 5'. So, ito, since 5' to 3' siya, so palitan mo lang ng U lahat ng T, so you have your mRNA. So, to have your complementary DNA, so base pairing lang. 3' to 5', GG, TH, chenalin. Okay? So, tas protein, by ano siya, triplet siya. So, codon code. So, first, you have to look for your AUG, tapos dun ka mag-triplet. Okay? So, ito yung codon table. Next, the structure of your tRNA or the transfer RNA. So, meron siyang clover leaf. Dun sa pangalawang clover leaf niya, dun sa gitna, that's the anticodon. So, dito nag-a-attach si amino acid. Dun sa 3' end niya. Okay? So, ito yung itsura niya. So, ito yung anticodon, ito yung amino acid site. Ayan. So, anticodon on the clover leaf. Ito. Okay? Tapos, yung amino acid naka-attach dito sa 3'. Okay? So, si amino acid tRNA synthetase, okay? Ito, siya yung responsible to bind the amino acid dun sa 3' end ng ating tRNA. So, unstable yung bond kasi nga, tagadala lang siya. So, mabibreak din yung bond na yan once na kinailangan na yung amino acid dun sa protein synthesis. Okay? Next is the ribosome. So, si ribosome, kailangan siya for the site. Okay? Sa kanya mismo yung location
Okay? Parang yung classmate mo 'pag mag-iinuman kayo, kaya kunyari mag-group study kayo, yung bahay nila, yung tambayan ninyo. So, gano'n din sa RNA. So, yung dalawang subunit 'pag nag-combine yan, so it can actually the site facilitate the protein synthesis. Diyan nangyayari. Okay? So, meron siyang tatlong site, the ape. Ape siya, hindi EPA. Kasi mag-start dito sa A, papunta dun. Ito yung entrance, ito yung exit. Okay? So, kaya siya 8. So, the A site is the amino acid tRNA site. So, holds the RNA carrying next amino acid to be added to the chain. Okay? Next is the P site naman or the peptidyl. So, dyan na yung growing. So, dyan na nagko-combine yung dalawang amino acid. So, that is the peptidyl tRNA site. Next is the E site. Dyan naaalis si RNA kasi natanggal na sa kanya yung amino acid. So, hindi na siya kailangan. Okay? So, dyan siya mag-exit. Kaya exit site siya. Okay? So, 8 siya. Hindi siya EPA. Okay? So, kasi mag-start siya dun sa A site. Okay, so this one is the growing amino acid sequence. Okay, building polypeptide. So meron siyang tatlong process, the initiation, elongation, and the termination. So initiation, magdadala muna ng initial amino acid, tapos yung succeeding, so papasok lang. Tapos termination, kapag nakapag-code na siya ng stop code. Pag stop code, wala siyang daladalang amino acid. Okay? Meron siya release factor, pero wala siyang amino acid. Okay? So, protein targeting. So, meron mga proteins kasi na nagsisynthesize or meron kasi mga ribosomes na nagsisynthesize ng protein at the ER. Kaya si ER minsan, di ba? Kaya siya rough, studded with ribosome. Kasi meron mga mRNA na meron silang short sequences na madedetect ng RNA, kaya magbabind siya dun sa ER. So, this one is the process. Okay? So you have your RNA polymerase or DNA, tapos your transcription factors and RNA polymerase. So dyan i-start yung transcription, tapos dun sa pre-mRNA, so you have your exon and intron, so post-transcriptional processing, so tatanggalin yung mga exons and introns, you have your SNRPs and spliceosome to do that. Tapos, ikakap nila 5' and poly-A tail yung ilalagay para ilabas yung mRNA or matured mRNA na kailangan naman for the translation. So, dun sa translation, so you have your tRNA, rRNA, and mRNA. So, yung site is your rRNA, si tRNA naman tagadala ng amino acid. Tapos, you have your protein. So, this one is your gene. Okay? So, ito yung mga genes natin and yung kanyang part. So, meron siyang enhancer, promoter, tapos meron siya nung mismong DNA sequences or nucleotide sequences. So, meron siyang start and stop. Okay? Then, your RNA polymerase. Okay? Ayan. So, ito yung buong gene mo. Okay? One gene lang to. Okay? So, ayan. Okay, itong UTR, this one is the untranslated region. Ayan. Next is the protein synthesis in prokaryotes. So, dito madali lang to. So, kung si eukaryotes, meron siyang post-transcriptional process. Si prokaryotes pala. Okay? Kasi wala silang introns. Diretso sila. Okay? Lahat ng kanilang DNA ay exons. Walang introns. Okay? At the same time, sabay nangyayari yung kanilang transcription and translation kasi wala silang bakit kaya? Bakit kaya sabay nangyayari yung process ng transcription and translation? Ano kayang wala sa prokaryotes? Ay, bakit ngayon pa lang si ano? Ha? Class? May buhay pa ba? Hello? Wala?
Bakit kaya? Sige nga, recitation. Unang mag-chat, 1, 2, 3. Sige, tingnan natin kung may buhay pa. Ayun, si Harold. Anong hello? 1, 2, 3 ka ako, niya. Harold. Hello, ma'am. Hehehe. Ano? Ayun, si Ninya. Okay. Last, si Kylie ni. Mga keyboard warriors, itong mga to, kabibilis mag 1, 2, 3. Okay. Okay, sabi ni Kylie ni, walang nucleus. Okay. Walang nucleus yung ating prokaryotes, kaya mas madali yung process ng transcription and translation sa kanila. Kasi kung sa eukaryotes, di ba may nucleus? So, magta-travel pa si mRNA papunta sa cytoplasm. Sa bacterial cells, since wala, dun lang. Okay? Kaya, usually, ang nangyayari, sabay. Okay? Transcription, tas translation ito din sa isang site. Okay? So, dito, ito yung difference between prokaryotes and eukaryotic genes. So, ito no introns. Ito with introns. At saka mas maraming ganap si eukaryotic genes. Kasi nga, syempre, ipaprocess pa yung mRNA, tatanggalin pa yung mga introns, lalagyan pa ng cap para mailabas dun sa nucleus. Sa prokaryotes, chill-chill lang yung mRNA kasi nandun lang din yung site ng translation and transcription. Okay? And of course, sabi ko nga, we are designed. So every organism is designed to survive. So isa yon sa mga design traits ng bacteria. Kasi since ang bacteria ay single cell, okay? So, and concise yung kanyang cell. So, kaya convenient yung other processes sa kanya. Okay? So, ito yung translation and transcription sa prokaryotes. So, they can happen simultaneously. Okay? So, halimbawa, if this one is the DNA, okay? Ito yung DNA. So, itong DNA, yung isang strand, tinatranscribe, yung isa, tinatranslate na. Ayan. Ito yung translation. Transcription pala. So, if this one is your mRNA, ito yung synthesis, halimbawa. Okay, ito. So, ito nun, yung isang strand, so gagamitin na for protein synthesis. Okay? So, no mRNA edits. Wala kasing intron eh. Tapos, so si ribosome, pwede na siyang mag-bind doon sa mRNA kapag ready na siya. Okay? Or kapag meron ng natapos dun sa transcription. Okay? So, the difference is the time and the physical separation between the process. So, dito kasi, ilalabas muna. Okay? Tapos tatanggalin pa introns. Dito, diretso. Okay? So next, we also have the polyribosomes. So polyribosomes or numerous ribosomes translate same mRNA. So ito, isang mRNA lang pero marami yung ribosome. So ito, pwede siguro kasi yung protein or yung enzyme ay kailangan in high number. Kaya, madami na silang ribosomes. Okay? So this one is very common sa atin. Okay? Next, we have the 3D foldings. Okay? Kailangan kasi i-fold para magkaroon ng structure ang ating proteins to work. Okay? Depende sa role nila yung structure nila. So, if you could still recall yung proteins, meron siyang primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. So, ang involved dyan to have the protein or the amino acid sequences in their structure or in 3D foldings nila ay yung mga chaperonates. Okay? So, actually, merong disorder dito. Yung mga hindi na-fold yung protein, tapos since hindi functional yung mga chaperones nila, yung protein hindi siya na-fold into specific structure na kailangan for the particular law, kaya nagkakaroon ng disorder or disease. You can search that. Pwede yun, na metabolic disease. Next, ito yung post-translational modification. So, involve yung mga enzymes and chaperones to modify the enzymes for the protein. So, pwede kasing maglagay sila ng sugar, lipids, ng phosphate groups doon sa protein para
mag-work siya or pwede kasing ipadala siya sa other cell organelles or outside the cell. So, yung chemical tagging yun. Okay? So, enzymes can modify the proteins or amino acids. Okay? So, example dyan is our insulin. Okay? So, meron tayong pro-insulin, tapos functional insulin na siya pag na-modify. Okay? So, ito yung kay Garrod. Okay? Si Garrod kasi yung nag-study nung acaptonuria. So, this one is the black urine disease. So, ito yung disorder, okay, na ito yung si phenylalanine, hindi siya nakakatalyze. Okay? So, ito yung na-observe niya dun sa mga infants or newborn na meron silang black urine. So, this one is the normal. Okay? It's because of non-functional enzyme. Okay? So, si Garold, nung present niya yung kanyang experiment or research about that, so doon sumunod si Biddle and Tatum doon sa kanilang one gene, one enzyme. Okay? Hanggang sa na-discover nila that there are these metabolic diseases caused by lack of enzymes or mutation doon sa particular genes to produce a functional proteins or enzyme. Okay? So these are the type of mutations. So you have your point mutation, okay, and frameshift mutation. So ito nangyayari to sa gene. Okay? So pwedeng start ng gene or pwedeng doon sa transcription process. Okay? So we have the silent, the missense, and the nonsense. Okay? Point mutation, single base pair. Or single base. Okay? Pag single base, isang nucleotide sequence yung mali. Isa lang. Pero, it can actually trigger mutation. Pag silent, ibig sabihin nito, no amino acid change. Wala nagbago dun sa amino acid. Okay? Nagkaroon lang ng redundancy. So, dito nangyayari yung mga wobble effect. So, good thing din na merong wobble effect kasi kahit na magpalit yung isang dulong nucleotide sequence, hindi nagbabago yung amino acid. Hindi nagbabago yung amino acid. Okay? Kaya walang effect dun sa organism. Same amino acid. Okay? Kaya silent siya. Okay? Pag missense naman, ito yung nagbago yung nucleotide, tapos pagdating sa translation ng amino acid, nagbago yung amino acid. Kaya siya na-miss niya, nagkamali siya. Okay? So, nagbago yung amino acid. So, this one, mas lethal to. Ito yung merong effect. Okay? Next naman is nonsense. Dito, nagbago yung amino acid na nag-stop yung sequence. So, nagmatic siya na stop codon. Okay? So, premature yung protein sequence or yung amino acid sequence. Maliit siya. Okay? So, ito yung example nila. Pag no effect, ito, U instead of C. Okay? Halimbawa, dapat C siya, pero naging U. Pero, okay lang kasi same yung amino acid. Okay? That's the wobble effect. Kaya nonsense. Dito, A instead of G. So, instead of G siya, naging A. So, napalitan yung amino acid. That is missense. Okay? Dito naman, U instead of A siya dapat, pero naging U, kaya naging stop codon siya. So, na-stop yung amino acid sequence. Okay? That is the nonsense. Hindi ibig sabihin nonsense, wala siyang kwenta. So, next, okay, what type of mutation naman ito? Sige, palagay ninyo, among the three types of point mutation, the nonsense, the silence, and the missense, ano kaya to? Anong type of mutation kaya? Based doon sa change doon sa ito. Palagay ninyo. But parang tulog na kayo, bala kayo dun sa ano ninyo, dun sa final requirement ninyo. Dapat alam nyo yun, ah. Ano kayang type of mutation ito? Uy, bakit tulog na? Tulog na yata kayo mga be? Ay, mutation. Ayan.
Wala? Wala? Ba't walang sumasagot? May buhay pa ba? Hello? Uy, ba't walang sumasagot sa inyo? Naririnig ba ako? Ayun. Yes po. Sige. Kung naririnig ako, sige nga, anong type of mutation to? Hula. Hula. Nagets niyo naman ba to? Yung type of mutation kanina? Baka mamaya hindi ko nagets. Gets naman to? Hello? Parang ang sarap gumawa ng quiz Miss. Okay. Si Paula. Okay. So sabi ni Paula, missense. Bakit missense, Paula? Paula? Ang ingay! Paula? Bakit Ah, missense? Kasi po isang base lang po yung nakipagpalit. Okay. Isang base yung napalit or napalitan. Okay? So dito, ito. This one, ito yung wild type. Ito yung normal. Pag wild type, that's the normal. Medyo confusing lang. So pag wild type, so this one is the normal sequence. So this one is the hemoglobin. Example, hemoglobin DNA. Okay, CTT. Okay, so yung mRNA na, GAA. Okay, so if you will translate that into amino acid, supposed to be dapat glutamine siya. Okay, or glue. Nung nagkaroon ng mutation, okay, so in the DNA, okay, sa DNA to, yung mutation. So, nagkaroon ng mutation dun sa DNA mismo ng organism. So, instead of T, naging A siya. Okay? Nung tinranscribe siya into mRNA, GUA, tapos nung tinranslate siya, naging valin. And mind you, class, this, isa lang na nucleotide yung nagkamali. Okay? Nag-change ng amino acid and yung organism nagkaroon siya ng sickle cell anemia. Imagine, isa lang yun. Isang nucleotide lang yun. Hindi man nga dalawa isa lang. Yung isa na yon naging critical siya to change the amino acid sequence of the hemoglobin. Okay? Hemoglobin is a protein, di ba? So, si hemoglobin is a protein in your red blood cell that carries oxygen. Okay? So, siya yung nag-hold dun sa oxygen molecule sa red blood cell. Kaya yung normal, tayo, we have the normal red blood cell, inflated sila. So, sa loob niyan, meron kang hemoglobin that holds the oxygen. Since the RBC yung responsible to transport oxygen within our body, di ba? Ngayon, yung isang change of nucleotide nagpalit ng amino acid, isang amino acid. And that organism, nagbago yung kanyang RBC. Okay? So, yung RBC niya, naging ganyan, sickle. Parang yung pangtabas ng siya. So, yung structure ng RBC, hindi na siya conducive to carry enough oxygen. So, imagine, itong organism na to, meron siyang disorder. Imagine that, class, isang nucleotide lang. Nag-iba or nagkaroon siya ng disease because of that. Okay? So, ganun ka-intricate yung ating process. Ay yung cell process natin. So, you'll discover more of that pag ginawa niyo yung final requirement ninyo. Ang sakit, no? Kasi imagine, isang nucleic acid lang, tapos nagkataon pa na nagbago yung amino acid niya. Tapos, naging crucial siya kasi yung involved is hemoglobin. So, ito yung mga merong sakit na ganito, usually, syempre hindi nagtatagal yung nila kasi
imagine, hindi kayang mag-absorb ng oxygen ng RBC mo. So, paano siya magta-transfer ng ano? Kaya, pero limited lang. Kaya lagi ito, meron silang sakit sa, halimbawa sa muscles, kasi they don't have enough oxygen. Okay? So, mahirap yung ano nila, situation nila. So, you just try to search that if you want to have that sickle cell as your disease doon sa final requirement premium. Okay? So, we also have other mutations. So, pwede kayong kumuha ng idea dito doon sa inyong final requirement. Okay? Meron tayong iba't ibang klase ng mutation, pero categorize sila into two. So, doon sa ating genetic sequence, so doon sa DNA natin, and sa chromosome. So, iba kasi yung chromosome. Pag chromosome, medyo malaki yung involved na DNA. Kasi, di ba, sa DNA, nandun siya sa chromosome. So, if, halimbawa, yung buong chromosome yung nawala or nahati, so, yung buong DNA sequences nun mawawala. Okay, dito kasi sa mga DNA sequences, usually ang involved lang genes or nucleotides. Okay? So, meron tayong mga somatic and mga gametes. Okay? So, kapag somatic, ibig sabihin within the individual lang yung mutation. Okay? Doon lang, hindi nanggaling sa parent niya. Sa kanya mismo. Halimbawa, pwedeng sa exposure sa UV, kaya nagbago yung DNA sequences niya, nagkaroon ng mutation, somatic yun. Okay? Kapag naman gamete, ibig sabihin, ito yung pwedeng ipasa sa offspring. Pwedeng nanggaling sa parent, inherited, okay? Nung nagkaanak sila, so napasa yung disorder or yung disease. Kapag gamitik yan. Okay, next. Meron mga mutations na harmful, meron din of course yung mga beneficials. So, ito yung mga mutations, regularly nangyayari yan lalo na dun sa DNA sequences kasi 'di ba, merong mga errors ng nucleotide. So, hindi natin maiiwasan yung mga mutations na yun, pero most of them are silent pag hindi natin sila na-feel. Okay, pero meron din yung deadly or lethal dun sa organism. So, yung cancer is a type of mutations that can actually happen during DNA synthesis pag nagkamali. Okay? Next, chemicals, UV radiation can cause mutations, exposure sa ano sa mga machines that have high radiation. So, halimbawa, yung mga cell phones na medyo minimal lang, pero yung too much exposure kasi. Okay, kaya di ba yung mga buntis bawal sila naglalapit sa mga photocopier machines kasi medyo mataas yung radiation kapag laging exposed. Lalo na sensitive yung growing fetus dun sa mother. Okay? X-ray din, meron tayong limited amount ng pwede tayong i-undergo na X-ray. So, alam ko merong list yata yun. Next, some type of skin cancers, leukemia, result from somatic. So, within the organism na lang. So, ito yung siguro based sa lifestyle natin. Okay? So, pwede. So, some mutations can improve organism survival, beneficial mutations. Okay? Next, chromosomal mutation. Ito could be the structure of the chromosome, loss or gain of its part. Okay? So, meron tayong yan. So, ito, pwede to sa, dun sa final requirement. So, hanap lang kayo ng mga ganyan. So, ayan, inversion, duplication, translocation. So, may mga disorders na nanggaling sa ganyan. Okay? Non-disjunction. Ito, non-disjunction is very common sa mga merong trisomy. Trisomy 21, yung mga may Down syndromes. Okay? Nagkakaroon ng duplication doon sa kanilang chromosome number. Kaya sumusobra yung chromosome number nila kasi non-disjunction yung nangyari. So, hindi naghiwalay yung chromosome during the cell division. Okay? So, yung iba kulang, yung iba sobra. Pag kulang, usually ito yung mga hindi na nabubuhay. Pag sobra, ayun, meron silang abnormality. Okay? Next, ayan, yung chromosome mutation in animation. Next, gene mutation naman, ito yung mga single nucleotide. So, pwedeng nabawasan, nawala, or nausog yung sequence. So, frame shift mutation naman yan. Ito yung pwede, copying errors, chemicals, viruses.
So, if you already watch yung isang video doon sa chapter 7, so ine-explain niya paano nangyayari yung DNA damage. So, please find time to watch that video. So, type of mutation, point mutation, substitution, insertion, deletion, and frame shift. Okay, so point mutation, ito yung kanina, yung sa sickle cell. So, this one is the missense. So, insertion, deletion naman, that changes the reading frame. Okay, so frame shift siya. So, yung protein or yung amino acid sequence, nag-iiba. Okay, so ito yung pag-iiba. Halimbawa, ayan, the fat cat ate the wee rat. So, ito, nag-iba siya. Okay? Nag-shift yung reading frame. So, ito yung mga types ng gene mutation. Ayan. Inversion. Okay? So, yon, that's the end for chapter 8. Okay. Iba ba kayo? Hello? Comment nga, first 3, 1, 2, 3. Sino yung una? Ilan yung chat? First 3, 1, 2, 3. Si Juliana. Okay. Next. Si Harold. Si Harold parang nakaganon na dun sa ano niya eh. Harold. And si Ninya. Okay, Jose. Ninya Jose. Ayun. Okay. So, wala na. Tapos na. Okay? So, last picture muna tayo before tayo mag-discuss ng kung ano pang gusto ninyong itanong. Okay? So, pa-open ng cam. Dalawang panel to ha, sa akin. Hindi talaga. Okay? So, ayun. Nagpunas muna ng oiliness yung iba. Okay? So, 1, 2, 3, smile. Pa. Teka lang. I-ano muna natin. Nagdo-document kasi ako eh. Para ano, para talagang alam nila nagkaklase ako. Baka mamaya i-report nyo, hindi po nagklase. Ay, stop na natin yung recordings pala.